Mapagpalang umaga sa ating lahat. Pinipuan natin ang pangalan ng Panginoon. Welcome sa gawain. Maging sa lahat mga sumusubaybay sa atin, welcome po sa patuloy po ninyong pagsusubaybay. Okay, so ngayon, ang ating pinag-uusapan is our best offering to the Lord. Okay, so ano ba yung sabi natin na nakaraan? Our best offering, of course, yung ating mga sarili. Yan yung isang napakahalagang bagay para sa Panginoon. Di po? So ngayon ay kahit hindi po kagandahan yung panahon, ay tayo ay patuloy na maglilingkod sa ating Panginoon at pagbibigay ng karangalan para sa Kanya. Amen po? So ngayon, pag-usapan natin ngayon sa pagkakataong ito ay don't forget to thank the Lord by bringing an offering. Okay, sabi ko riyan na don't forget to thank the Lord by bringing an offering. And again, to keep the Lord's instructions in the heart. Okay, sa buhay natin, ay hindi lamang about do sa ating lips na sasabihin natin, Lord, salamat. Okay? And hindi lang lagi na sabihin natin, awitan natin siya, bigyan natin siya ng karangalan. Of course, kinakailangan natin para doon sa kabuuan ng pagpapasalamat natin sa Panginoon is, ano ba yung piling natin ibigay para sa Panginoon? Tama po. Simple lang para madali po natin maintindihan. Bilang mga magulang, ang magulang pinag-aralan, pinagtapos yung kanilang anak. Sinasabi ng anak, nais salamat. Okay? And then, pag mayroong pagkakataon na mayroong kaarawan o occasion, binibilhan natin sila ng pagkain. Isa po yan na dapat po natin ginagawa sa ating Panginoon. Inaawitan natin, halimbawa mayroong birthday, aawitan natin yung ating nanay. And then, papasalamat tayo sa Kanya sapagkat sa ginawa niya nila sa atin. Of course, hindi pwede na wala tayong ibibigay sa Kanya. Amen, no? Sa atin sa Panginoon, gayon din naman. Hindi ko sinasabing bawal magpasalamat sa pamagitan sa sabihin, Lord, salamat. Hindi po. Bahagi yan sa buhay natin para tayo magpasalamat sa Panginoon. Tama po? Hindi ko sinasabing bawal na kumanta ng awit at papuri para sa Panginoon. Mahalaga yun. Okay? Subalit huwag din natin ikalimutan na isa din po itong pag-aalay o paghahandog bilang pagtanaw ng utang ng loob sa ating Panginoon at ating tinitingnan yung kanyang ginawa sa buhay natin na kinakailangan din natin ng magbigay para sa Kanya. Okay? So, once again, sabi dito sa ating pag-aralan ay huwag kalimutan magpasalamat sa Panginoon sa pamamagitan ng pagdala ng ating mga alay o handog para sa ating Panginoon. Amen po? Okay? So, buksan natin yung ating Biblia sa aklat ng Deuteronomy. Akin po sa inyo ito, ipapaunawa hanggang tayo, total maula naman. Ano? Pero magagawa natin ito sa padahan para mapaunawa. Sa aklat ng Deuteronomy, chapter 8, 11 to 20. Sa Tagalog, Deuteronomy. From Genesis, panglima po siya. Genesis, Exodus, Numbers, Leviticus, and Deuteronomy. In the Old Testament. Old Testament po yan. Yung mga walang Old Testament, kung mayroon po tayo sa screen, ay atin pong basahin na lang po rito yung mga wala pong Old Testament na Biblia. Okay po? So please, pag-ilagay po sa ating screen and we will read all together. Deuteronomy chapter 8, 11 to 20. Okay? Say amen kung kayo po ay narinig na sa inyong mga Biblia na aklat na ating sinabi. Okay, so please, read all together. Be careful that you don't forget the Lord your God by failing to keep His command, the ordinances and statutes I am giving you today. Verse 12. When you live and are full and build beautiful houses to live in, 13. And your herds and flocks grow large, and your silver and gold multiply, and everything else you have increases. Be careful that your heart doesn't become proud, and you forget the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt,
out of the place of slavery. If then he led you through the great and terrible wilderness with its poisonous snakes and scorpions and thirsty land where there was no water, he brought water out of the bread like rock for you. He fed you in the wilderness with manna that your fathers had not known, in order to humble and test you, so that in the end he might cause you to prosper. 17. You may say to yourself, my power and my own ability have gained this wealth for me. But remember that the Lord your God gives you the power to gain wealth in order to compare His covenant, His soul to your fathers that is today. If you ever forget to the Lord your God and go after other gods to worship and bow down to them, I testify against you today that you will perish. 20. Like the nations the Lord is about to destroy before you, you will perish if you do not obey the Lord your God. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we thank you, Lord, at this moment, Lord, amin o Diyos na tinataas, amin o Diyos na kinikilala aming kadakilaan sa buhay po namin. Lord God, samahan niyo kami, ipaintindi, paunawa ang mga talatang aming pag-aaralan ngayon, Panginoon. Our best offering, of course, our life, O Lord. Help us, O Lord, hindi lang sa sarili na aming magagawa namin, Panginoon, upang ilandi, lalo, O Diyos, na iyong kadakilaan. Tulungan niyo kami sa oras na ito, Panginoon God, with your presence, O Lord, and our midst, O God. Be with us, Lord Jesus. Sa iyo ang lahat, sa tayong pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Tayo po lahat ay magkakakupo na. So, we will read again sa Tagalog version po na ating binasa sa Deuteronomy. Huwag ninyong kalimutan si Yahweh. Yun yung pinaka-instruction ng Biblia sa atin. Sundin ninyo ang mga utos. Kung kayo'y mamuhay na ng sagana, nakatira sa magandang tahanan, at marami ng alagang hayop at marami ng natipong bilang at ginto, huwag kayong magmataas, huwag nga ninyong kalilimutan si Yahweh na nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin sa buong Ehipto. Siya ang pumatnubay sa inyo sa inyong paglalakbay sa malawak at nakatatakot na ilag na puno ng mga mandag na mga ahas at alagdan. Nang wala kayong mainom, nagpabugal siya ng tubig mula sa isang malaking bato. Kayo'y pinakain niya noon ng mana, isang pagkain na di niyo kilala. Pinaranas niya kayo ng hirap para kayo'y subukin at turuan magpapababa. At ang lahat ng iyo'y kabubuti ninyo. Kaya huwag ninyong isasalubong ang kayamanan ninyong bunga ng sariling lakas at kakayahan. Alalahanin ninyong siya ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang managana kayo, at ito'y bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Kapag siya'y tinaligdan ninyo at sumamba kayo sa Diyos-Diyosa, ngayon ba'y sinasabi ko, malilipol kayo balang araw. Kung hindi ninyo diringgin ang kanyang tinig, malilipol kayo na nangyari sa mga basa ipinalipol sa inyo ni Yahweh. Okay? Itong talata na ito, kanya pong ditong sinasabihan ay yung mga Israelita. Okay? So, yung mga Israelita na sinasabi niya dito na pinapaalala niya na kayo ay galing doon sa Ehipto. Kayo ay nahirapan, nagtiis, nagtrabaho doon, naghanap buhay kayo doon. Pero dahil nga sa awa ng Panginoon, yung mga Israelita ay sa pamamagitan ni Moses ay inutusan ng Diyos si Moses na pangunahan yung mga Israelita na umalis sa bansang Ehipto. Sapagkat sa panahon noon, sila ay naghihirap. Ang Israel ay bayan ng Diyos. At naroon ang awa ng Panginoon.
Kaya itong talata na ito, sabi ng Panginoon, na ako ang umalis sa inyo doon. Kayo ay aking pinalaya dahil kayo ay bihan at alipin ng mga Ehipto. Okay? Kaya dito ni-remind ng Diyos ang mga Israelita. Sabi diyan, yung una pa lang, huwag niyong kalilimutan si Yahweh. Sundin ninyo ang kanyang mga utos. Sabi doon kung kayo ay sumangana, gumanda ang inyong tahanan, dumami ang alaga ninyong hayop, at sa kabila mo, mayroon kayong pila at ginto. Huwag niyong kalilimutan ng Diyos. Huwag kayo magmamanas. Tama po? Sa buhay natin mga kapatid, kung ating ikukumpara sa panahon natin ngayon ito, lahat tayo ay binigyan ng pagkakataon ng Panginoon. Tayo ay pinalaya ng Panginoon sa pagkaibig. Tama po? Sa talatang ito na binabanggit nito, maraming mga tao ngayon na mabilis na nakalilimot sa Diyos. Sa panahon kung saan ay sagana, nakakalimutan ang Panginoon. Sa panahon na kung saan malakas ang kanyang katawan ng pilisan magamit sa Panginoon, nakakalimutan ang Panginoon. Liba sa pagkalimot sa Panginoon, ang tao, pag nakakahawak ng malaking halaga o bagay, nagiging mapapataas. Kaya pinaalalahanan ngayon ng Panginoon ang lahat ng tao. Ano man ang mayroon po tayo ngayon, hindi yan nanggaling sa atin. Ang sabi ng Panginoon, huwag niyo ako kalilimutan. Alalahanin niyo ako. Ang dami ngayong mga tao na dapat unahin yung Panginoon, pero nagdahil sa kanilang kayamanan, nagdahil sa kanilang kasaganaan, inuang kaligayahan. Tama po? Na imbis na pumunta sa Panginoon at magpasalamat sa ginawa ng Panginoon sa kanila, ano ang ginagawa? Lumalayo sa Diyos. Ayaw makinig sa Panginoon. Ayaw makinig sa salita ng Panginoon. Kaya ano po yung naging resulta? Napapahamak yung bawat tao dahil sa hindi pakikinig. Minsan tayo nagsasabi, nang dahil sa akin, kaya ako nagtagumpay. Nang dahil sa akin, kaya marami ang ngayong pag-aari. Pero again, sabi ng Panginoon, alalahanin niyo ako. Kapatid, simple lang ang pag-intindi. Ngayon pa lang magkasakit ka ng ulo, nawawala ka na ng lakas. Ngayon tatanungin ko kayo, ikaw ba ang nagpuprovide ng lakas mo? Kung ikaw sana yung nagpuprovide ng lakas mo, di siya dapat recharge ka, dapat lagi hindi ka mawawala sapagkat ikaw yung nagbibigay. Di ba klaro yun? Logic naman, di po ba? Kung totoo, ikaw yung nagbibigay ng lakas sa'yo, dapat hindi ka nangina sapagkat ikaw yung nagsusubli. Pero sabi ng Panginoon, matuto kayo magpakababa. Di ba? Magpakababa kayo. Kapag ang Panginoon ay umino sa buhay natin, lahat na mayroon tayo, kunting pitik sa atin ng Panginoon, magkasakit tayo, lahat ang pinagpagalan po natin mauubos. Tama po? Kaya sabi lang, simple lang sinabi ng Panginoon huwag niyo ako kalilimutan. Ang dami kayong mga taong limot na limot ang Diyos. Takot na lumiko sa tahanan ng Panginoon para makinig ng salita ng Panginoon. Marami po kayo nagsasabi na naniniwala sa Panginoon. Pero sa daming naniniwala, hindi marunong sumunod sa salita ng Panginoon. Millions! Di ba? Millions na mga tao ngayon naniniwala na totoo na may Panginoon. Pero, few, kunti lang yung sumusunod sa Diyos. Lahat naniniwala. Pero, kapatid at kaibigan, ang hindi sumusunod sa kalooban ng Panginoon, talo tayo. Huwag kayong maniwala sa ganun lamang. Ang paniniwala, parang
takip na pagsunod. Di ba? Naniniwala ka tapos hindi ka naman sumusunod. Kaya sabi ng Panginoon, huwag niyo ako kalilitaan, huwag niyo ako kalilimutan. Okay, so mayroon nga akong apat na bagay dito na ipapakita sa inyo. God's nature attributes or natural attributes of God. And then, mayroon pang moral attributes ng Panginoon like mercy. Pero gusto ko lang sa inyo ngayon ipaliwanag ito, natural attributes of God. Kaya yung katangian ng ating Panginoon. Gusto ko sa inyo ito ihaya sapagkat based dito sa ating binasa, ay highlights po talaga dito yung sinabi ng Panginoon na kinakailangan huwag niyong kalimutan. So, sino ba talaga siya? So, gusto natin talakayin ang 5 bagay na ito para maintindihan natin. Okay? So, sino ang nauna sa atin? Ang Diyos o tayo? Sino ang nauna? Ang Diyos o ang daigdig? Di ba? Kung bakit kayo ito ngayon, sinasabi dito ngayon, para makita natin kung bakit gusto natin maghandog at bakit natin magpasalamat sa Panginoon. Okay. God's natural attributes. Ito yung kalikasan. Ito yung katangian ng ating Panginoon. Okay? Mamaya huwag niyo ito kalilimutan sapagkat itatanong ko ito sa inyo kung anong ibig sabihin ito yung tatlo mamaya. But dito muna tayo. First, He is eternal. No beginning or end. Walang simula at walang katapusan. Alam niyo po yung singsing? Lahat naman tayo may singsing. Bakit ba ginagamit yung singsing sa pagkasal? There is no beginning and there is no end. Di ba? Ibig sabihin, ang Panginoon, siya talaga yun. Hindi siya singsing. Pero siya po, no beginning and nor wala po siyang katapusan. Okay? So, basahin po natin sa awit 19 verse 2. Oh, sabi dyan sa awit 19 verse 2, ito ang kanyang sinasabi. Verse 2, wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalang, hindi mo pa nilikha itong buong daigdigan, ikaw noon ay Diyos na pagkat ikaw ay wala hanggan. Kaya nagtanong ako sa inyo, sino yung nauna? Yung tao yung Diyos? Sino ang nauna? Daigdig o yung Diyos? Wala pa yung lahat, Diyos na siya. Siguro maliwanag ko po yun sa inyo. So wala nang iba. Kung ano ang kanyang gagawin, wala tayong mailigtas sa kanya sapagkat siya yung Diyos. He is eternal God. Second, He is unchangeable God. Siya po ang Diyos na hindi nagbabago. Kung ano siya noon, ngayon, siya pa rin yun. So, pangalawa po yan introduction pa lang po tayo. Okay? Sabi mo rin mga kapatid, God is so constituted that He cannot change. Di ba? Hindi siya nagbabago. Diyos pa rin po siya hanggang ngayon. Di ba? Sabi po niyan sa aklat na unang Samuel 15:29. O sabahan niyo ako sa pagbabasa para mas maganda. 15:29 ang unang Samuel. O, basahin natin. Ano ang 15:29? Basahin natin. Ang dakilang Diyos ng Israel ay tapat at hindi nagbabago kailanman. Hindi siya tulad ng tao na kailangang magsisi. Wala pong ganun. Hindi po siya nagbabago. Ang tao na bilis magbago. Nakakuha ka lang ng ganitong halaga, ang bilis mo na magbago. Pero ang Diyos, kapatid at kaibigan, kailanman hindi siya nagbago sa iyo. Huwag kayong magsabi na nagbago ng Panginoon. Ikaw ang nagbago. Tama po? Hindi po natin kumubago ang Panginoon siya yun. At kung sino siya noon, hanggang ngayon, siya ay Diyos. He is the eternal God. He is unchangeable God. Okay? Third. So, mayroon pa ata yung verse na yan, pero ganun pa man, ay tingnan nyo na lang. Ang importante ay paibigay ko ito sa inyo. Another, He is all power. Pag sinabi, He is all power,
or Almighty, He is omnipotent. Ano yung sabihin ng omnipotent? Ano yung sabihin ng omnipotent? He has all power, almighty. Almighty ka. Ulitin ko po Ano ang He has all power? Omnipotent. Ano ang omnipotent? He has all power. So huwag kayong malilito. Genesis 1, in the beginning, created the heaven. In the beginning, God created the heavens and the earth. Ibig sabihin, siya po ay makapangyarihan. Marami pong mga testimonya dito sa Biblia na ang Diyos ay makapangyarihan. Bigyan ko kayo isa mga kapatid. Kung kayo ay mayroong pagkakataon, basahin niyo yung Old Testament, yung panahon ni Moses. Noong panahon ni Moses, wala na pong mapupuntahan yung mga Israel. Kung babalik sila sapagkat hinahabol po sila ng mga Egyptyo, hinahabol po sila ng Paraon. Kung babalik po sila doon, lahat ng Israelita mamamatay. Kung pupunta naman sila sa bawat magkabila, wala na yung kasibundok na po yun. Aabutan po talaga sila. Yung sa harapan nila ay dagat. Ang sabi ng mga Israelita dito, Moses, dinala niyo ba kami dito para kami lahat dito ay mamatay? Nananatili kami doon. Maganda yung buhay namin doon sa Ehipto. Pero bakit dinala mo kami dito sa lugar na ito para mamatay? Nananatili si Moses. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, ano ba yung hawak mo, Moses? Anong hawak mo, Moses? Tungkol. Sa isang simpleng bagay na tila parang wala lang. Isang tungkol, nagtitingnan mo na parang wala lang. Na parang walang silbi. Sa Panginoon, ang lahat ng bagay na binigay sa iyo ay mayroon yung silbi. Maliit o malaki na mayroon na binigay sa iyo, pahalaga mo yan sapagkat gagamitin niya ng Panginoon pagtakdang panahon. Sa panahon na kung saan yun ay iyong kailangan. Naunawaan? Sa panahon na yun, ano agad ang sinabi ng Panginoon? Anong hawak mo? Tungkol, wala pa siyang Panginoon. Itaas mo ang iyong tungkol. Ang aking pong dito binabanggit sa inyo, He has all power. Almighty God. Omnipotent. And then, pagkatapos po ng tinoon, ano po yung nangyari sa dagat? Sino po yung makahahati nun? Walang ibang makakahati nun. Even Moses. Kahit mga Israelita at Parao, hindi nila mahahati yung dagat. Talagang hindi mo talaga malinig maisip kung bakit nahati yung dagat na yun. Sabi ko sa inyo, He is eternal God. He is a powerful God. Na kaya niyong gawin lahat. Huwag po natin basta-bastahin yung isang bagay na mayroon ka ngayon na binigay sa iyo ng Panginoon. Sapagkat pagdating ng araw, magagamit mo yun. Tayo, minsan, wala lang halaga sa atin, akala natin hindi gamit. Ngayon, pagdating ng araw, wala kang tuloy magalit sapagkat tinapon mo yung binigay sa iyo ng Panginoon. Di natin alam na may purpose ang Panginoon kung bakit binibigay yun sa iyo. Kung bakit mayroon ka ngayong trial sa buhay mo, sapagkat pinapaunay ng Panginoon, sapagkat pagdating ng araw, magiging gamit mo siya. Tama po ba? Pag sinabi ng Panginoon, huwag kang magmataas, gawin mo na huwag kang magmataas, magpakababa ka, sapagkat pagdating ng araw, magkakaroon ka ng problema kung ikaw ay magmamataas. Ngayon, nung mahati po yun, ano po yung nangyari? Padaanin mo lahat ng mga Israelita doon. Sila ay naniniwala at sila ay sumunod. Hindi katulad ngayon, maraming naniniwala sa Diyos pero marami yung hindi sumusunod. Pero ng panahon, nung mahati po yun, anong ginawa? Lahat ng mga hayop, bata, mga anong nadadala nila, millions of Israelites, dumaan po doon. Ganun po, kapag po, yung ating Diyos. Naniniwala kayo dito bagyo kaya pahintuin ng Panginoon kung gusto niya? At kaya niya gawin hindi pahintuin. Kasi siya may kontrol ng lahat.
para matauhan yung tao. Double purpose po mga kapatid. Pili niyo pa ito at pili niyo ituloy. Lahat po yan ay mayroong magandang layunin ang Panginoon dyan. Kahit hindi po natin pinisisir, bakit ito padala kayo ng pagkain ganito? Double purpose yan kapatid. Isipin niyo na lang kung gaano yung katigas ng ulo ang mga tao. Ang Diyos yung may kontrol ng lahat. Ang nangyari, dumaan sila lahat po. Hanggang sila po ay nakalahat-lahat. And then dahil doon sa pillars of cloud, okay? Yung pillars of fire, na nanaroon po na nakabantay para hindi makatuloy yung mga parao, yung mga mandirig ba para patay yung Israelita. Hanggang sa mga tawid, then ang nangyari, sumunod yung mga tinanggal yung pillars of fire, then nakatato yung mga parao, pati yung mga kabayo, pumunta rin, dumaan din doon sa dagat. Eh ang problema, ano na yung mga Israelita. Then sa pagkakataon na yun, doon po ilupig ng Panginoon yung lahat ng mamahabol sa mga Israelita. Natabunan po sila ng tubig. Namatay sila lahat. Ang Panginoon sa bawat buhay natin, siya yung ating kanungan. Ano man yung sitwasyon at pagkakataon, bigat ng problema at kamatayan kaharapin mo, ang Diyos ay pwedeng may pansa. Tama po? May gagawin siya sapagkat He is a powerful God. Okay, number 4. Number 4, number 1? 3. He is present everywhere at the same time. Sabi dyan, omnipresent. Pag sinabi ko po, He is present everywhere at the same time, anong tawag doon? Anong tawag? Omnipresent. Mamaya ha? Sige. Pag sinabi ko pong omnipresent, anong ibig sabihin nun? Yes, hindi. Tama po ano? Okay, so, dalawa na yung pinagin ko sa inyo. Omnipotent, He is powerful. He has all power, almighty. Ang tawag? Omnipotent. Omnipotent. Okay? And the second is omnipresent. Ang tawag ay He is present everywhere at the same time. Tama? So, basahin natin. Una, Psalm 139, 7 hanggang 9. Huwag kayong mag-alala kapatid kasi bibilisan natin ito maya-maya. 139 verse 7 hanggang 9. Basahin ko po Sabi dito, saan ako magpupunta upang ako ay makatakas? Sa banal mong espiritu hindi ako makakaiwas. Kung langit ang aking puntahan ko, pero ikaw ay naroon. Sa Siyon ay naroon ka. Kung doon akong manganganog, kung ako ay makalipat, umiwas pasilangan, o kaya ang tirahan ko ay ang luhan ng kalura, anong sabi doon? Matapos na Ibig sabihin, ang tao kahit saan po tayo pumunta, kahit anong gawin po natin, masusukol at masusukol ka ng Diyos. Ito ay paanan ng Panginoon. Ayon po sa binabanggit sa verse 8:27, so mababasa niyo pa rin po yan, isa lang yung aking binabasa. Kaya ang Panginoon po ay sumasa lahat. Okay? Yan lang po yung pagkakaiba ng Diablo. Ang Diablo ay hindi siya katulad ng Diyos. Ang Panginoon sumasa lahat po siya. Okay? So, panghuli, He has all knowledge. He has all known God. Alam niya yung lahat. Diba? Sabi dyan, ang tawag is omniscient. Tama? Omniscient. Nothing is hidden from God. Tama po? Walang sino mang maitatago ang bawat isa sa atin sa Panginoon sapagkat lahat tayo ay lantad sa harapan ng Diyos. So, once again, sabi ng Panginoon, huwag niyo akong kalilimutan. Kung babalikan po natin yung Deuteronomy, ating tinatala
pinapalastas doon natin tinatalaga yung kabuuan ng ating Panginoon. Bakit huwag natin siyang kalilimutan? Sapagkat kahit anong gawin po natin, siya ay Diyos, eternal God. Siya po ay unchangeable God. Siya ay omnipotent. Siya ay omnipresent. Siya ay omniscient. Tama ba? Omniscient, sabi po dyan, He has all knowledge. All-knowing God. O kung babasahin niyo po yan sa Job 42 verse 2, ito ang kanyang sinasabi. Sa aklat ng Job 42 verse 2, ito yung kanyang sinasabi. Verse 2, alam kong magagawa mo ang lahat ng bagay. Ano man ang balakid mo'y walang makakahadlang. He is all-knowing God. Tama? He is all-knowing God. Alam niya yung lahat. Okay? So, ito ay sinasabi ko sa inyo para mapicture po natin na ganoon pala ang Panginoon. Eternal pala siya. Di ba? Na wala po siyang simula at wala po din siyang katapusan. Nauna pa pala sa atin yung Panginoon. Yes, nauna sa atin ang Panginoon. Nauna pa sa atin yung mga hayop eh. Nauna pa nga yung mga kakahuyan, kabundukan sa atin eh. Bago tayo nilikha, mayroon na muna lang mundo. Kinumplito na muna ng Panginoon. Bago tayo nilalang, ilan na po tayo. Kaya hindi ko maunawa, maintindihan, basahin niyo po yung Genesis chapter 1. Hindi tayo yung una ng nilikha. Hindi yung gagawin ng Panginoon. Anong gagawin? Wala pang tayo na agad. O paano tayo bubuhay yung tao? So nauna pa yung kabundukan, nauna pa kayong liwanag sa atin. Ilan na po tayo eh. Kumplito na muna yung mundo, saka isinila yung tao at saka yung ginawa ng tao. Una-una pa yung mga hayop, lahat po yan. Okay? Kaya sabi ko sa inyo kanina, sino naman ngayon ang nauna? Ang mga mundo o yung daigdig o yung Diyos? Ang Diyos pa rin. He is eternal God. Diba? Siya eternal na Panginoon. Okay, balikan ko itong tatlong bagay na sinasabi ko sa inyo. Sana natignan po ninyo. Ano ibig sabihin ng omnipotent? He has all power. Ano ang omnipresent? He is present everywhere at the same time. Yung tawag ng omnipresent. How about omniscient? He is all knowledge. He has all knowing God. Alam niyo po yung lahat. Kaya wala po tayong maitatago sa Kanya. Alam din ng Panginoon kung nakalimutan mo na siya o hindi. Okay? So, apat na bagay yung ating pag-usapan mga kapatid. Sabi nito, why do we need to remember God through offerings? Okay, sabi niya, bakit kailangan natin alalahanin ng Diyos sa pamamagitan ng mga paghahandog? Sabi ko sa inyo kanina, hindi mo sapat nung magsalita lang tayo sa Panginoon na salamat. Hindi mo pwedeng sapat na ikaw ay mapupurin, ang galing-galing mong Panginoon, then you sing a song. Kaya din kumakanta ka ng gano'n-gano'n, hindi lang gano'n, hindi yung sapat. Again, yung pagbibigay o pag-aalay natin sa Panginoon ay isang bahagi po ng pagpapasalamat din sa ating Panginoon. Yun yung kabuuan ng pagpapasalamat natin. Hindi lang sa salita, hindi lang sa pag-awit o pagkakanta ng mga awitin papuri para sa Panginoon, sama ang ating paghahandog o pag-aalay sa ating Panginoon. Sinabi ko sa inyo nakaraan, sa panahon ni Isaac, ano ang hiningi na handog ng Panginoon? Iaalay mo sa akin ang iyong kaisa-isang anak. Sabi. Di ba? Kay Abraham. At inalay ni Abraham si Isaac. Sa panahon ni Cain at ni Abel, ano yung accept yung na-accept ng God? Sino yung handog kanino nagustuhan? Ang nagustuhan ay yung kay Abel. So, ibig sabihin, isang bagay po yan na dapat tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon. In after plan, ano ang ginawa ni Noe? Siya ay gumawa ng isang tolda para magpasalamat sa Panginoon at siya ay nag-aalay doon. Tama po naalala niyo mga karaling ko? Huwag kayong makakalimutin. Kasi ako hindi ko makakalimutin. Pwede pong ibalik mo yung nagaraang buwan. Okay? So sana, ay lagi po natin tatandaan yung ating pinag-aralan. Okay? Once again, mga kapatid, why do we need to remember God through offerings? Number one, through the offerings, we do not
Kung bakit ginagawa mo yan, maliwanag na hindi ka nakatalimot sa instruksyon ng Panginoon. Anong sinabi niya? Huwag niyo ako kalilimutan. Kapag maganda ang bahay niyo, kapag sagana na kayo, kapag marami na kayong baka, mga hayop, kapag kayo ay mayroong pilang at ginto, huwag niyo ako kalimutan. Kung ikaw ngayon ay nagsasagawa ng paghahanap sa Kanya, naniniwala ko na hindi mo kinakalimutan ang tinuturo ng Biblia sa iyo. Tama po? Kinakailangan ang lahat. Lahat tayo ay kinakailangan tayo nagdadala ng handog sa ating Panginoon. Kung totoo, sinasabi mong nagpapasalamat ka sa Kanya, kinakailangan mong nagdadala ka ng handog para sa ating Panginoon. Tayo nga eh. Pag nagugustuhan natin yung mga politiko, nagdadala tayo, wala tayong pakundangan magbigay sa kanila eh. Dahil nagugustuhan mo kung i-offer sa iyo. Pero para sa Panginoon, di ba? Huwag natin kalilimutan ng Panginoon. Huwag tayong madala lang sa pagsasabi ng pasasalamat. Huwag lang tayo roon. Huwag lang tayo na sa pag-aawit at gano'n-gano'n. Kasi pag dumadating ang punto, parang nangyayari, ayaw na natin ibigay kung ano yung mayroon tayo. Para nanghihinayan tayo, nabigyan natin, bahagian natin yung ministry ng Panginoon. Dapat hindi gano'n. Kung gaano po nagbibigay sa atin ng Panginoon, gano'n din tayo masigasin na nag-aambag kung ano yung kailangan ng ministry ng Panginoon. Tama po? Sabi dito mga kapatid, sa talata na aking binasa, sa pamagitan ng handog, hindi natin nakakalimutan ang mga tagubilin ng Diyos. So, basahin po, Deuteronomy verse 1. Babalik na tayo dito ha, para talakayin na natin itong ating mga pag-aaralan. Sabi dyan, verse 1, verse 1 to, verse 11. Okay? Verse 11, huwag niyong kalilimutan si Yahweh, sundin ninyo ang kanyang mga utos. Okay? Kung ano yung sinabi niya, kinakailangan maniwala ka at sundin mo siya. Sayang, nabasa mo, maniwala ka, wala ka mang paggalaw. Diba? So, kinakailangan ikaw ay sumunod. Okay? Under this, mga kapatid, sabi niya, be careful that you don't forget the Lord your God by failing to keep His command, the ordinances and statutes I am giving you today. So, there is 4 or 3 na mayroon po natin tayo under po dito sa verse 11. Letter A. Sabi dyan, remember God's instructions in times of prosperity. Sabi ko riyan, ito tayo minsan nagkakaroon ng problema. Pag ano na yung sagana, pag ano na yung kasagana sa buhay po natin, ang kadalasan iniisip natin ay kung saan. Nakakalimutan natin ang Panginoon sa biyaya na binigay niya sa atin. Sabi niya sa mga taga-Israelita, kayo ay galing sa Egypto. Huwag niyo akong kalimutan. Sa panahon na kayo ay maayos na ang buhay ninyo, lagi niyo akong babalik-balikan. Alam niyo mga kapatid, mayroon pa akong napanood na isang magulang. Nung panahon kasama niya yung kanyang mga anak, ano palagi yung anak sa magulang? Nakapag-aral, nakapagtapos ng pag-aaral. Hanggang masaya sila nakasama yung kanyang magulang. Pero alam mo kapatid, nung panahon na siya ay mapaghanap ng trabaho, nakaalis, nakapunta ng ibang bansa, doon din yung nagsimula yung unti-unti po, yung galak, yung saya, na napugdan ng isang anak ko sa magulang. Unti-unti din po siyang naglaho, kapalit ng kasaganaan na mayroon siya ngayon. Mayroon siyang ini-enjoy sa panahon. Yan minsan yung masakap sa lahat. Di ba? Yung isa nakalimutan mo na yung mahal mo sa buhay, yung magulang mo. Nandiyan mo sa kasaganaan mo, mas nabigyan mo pa ng sagana yung kaibigan mo. Sa palagay ko mga kapatid, itong pinikwento ko sa inyo, hindi naman ito siguro ba? Kasi kayo naman din siguro mayroon kayong alam, di ba sa alam kong aking pinikwento dito. Mayroon kayong nalalaman sa katulad nito sitwasyon. Tama po? Hindi
may kwento din kayong alam ninyo. Isang anak, di ba? Pagdating ng araw, nakalimutan yung magulang. Kahit sabihin ng magulang, uwi ka na muna anak kayo, hindi busy ako eh. Sagana naman siya, sapat naman siya. Pero hindi niya magawa na yun. Minsan tayo, pagdaba natin yung punto, hindi na natin naalala ang Panginoon kasi tayo minsan ay nahulog na yung puso natin doon sa kasaganaan. At yun yung minsan problema ngayon ng tao. Di ba? Pangalawa, remember God's instruction in terms of strength. Yung malakas ka ba? Minsan yung tao naalala na lang ng Diyos kung siya ay stroke. Kung siya ay nasa balik ng karamdaman. Pero nung malakas pa siya, yung malakas yung kanyang pagkakatawan, never niyang maalala ng Diyos. Never niyang maalala yung kanyang parents. Pero nung panahon na siya ay nanghina, saan sa tumakbo? Ito yung mensahe po na binibigay po dito sa atin. Bilang mga mananampalataya, huwag tayong makalimot sa Panginoon. Nung malakas ka, hindi mo binibigay sa Panginoon yung lakas mo. Pero ngayon, na mahina ka na, saka mo bibigay sa Diyos. Na-stroke ka na, nakarakay ka dyan. Ito yung sinasabi natin ng Panginoon. Huwag nyo akong kalimutan. Yung malakas na dapat nakapagbigay ka na maayos sa Diyos, pero hindi mo nagawa. Sino ngayon mga kapatid, halimbawa, sabi natin sa magulang, nung malakas ka pa, mayroon kang sagana. Ngayon na wala ka ng kasaganaan, wala ka ng lakas, umuwi ka sa magulang mo, sino ngayon nagtitiis sa iyo ngayon? Yan yung totoo, yun yung realidad ng buhay ng tao. Di ba? Pinalaki ka ng magulang mo, pero nung ikaw ay sumagana, nung ikaw ay malakas pa, hindi mo sila pinansin. Pero pagdating ng araw, nagkaroon ka ngayon ng problema, saka ka babalik, sapagkat alam mo sila, ikaw ay kakalingain. Minsan tao ay ganoon eh. Ang balis natin makalimot. Kaya sabi ng Panginoon, huwag niyo akong kalimutan. Kung kayo ay sagana na, di ba? Kung kayo ay malakas, dapat bigyan niyo ako ng pagpupuri. Bigyan niyo ako ng pagpapasalamat. Huwag lang natin alalahanin ang Diyos sa panahon na ikaw ay mayroong kahirapan na nangyayari sa buhay mo. Pero sa kasaganaan ng buhay mo, dahil sa kalakasan mo, hindi mo siya maalala. Okay? And the third, letter C, remember God in times of success. Sa panahon na ikaw ay sa burok ng tagumpay, huwag mo naman kalimutan ang Diyos. Huwag mo naman kalimutan dumalo sa simbahan. Huwag mo naman kalimutan ang Panginoon na kausapin. Dahil sa burok ng tagumpay natin, nakakalimutan natin ang Diyos. Dahil akat ka na eh. Dahil kilala ka na. Ayaw mo nang kilalanin ang Panginoon na gumawa sa iyo. Di ba? Kaya sabi ng Panginoon dito, ako yung umalis sa inyo doon, binigyan ko kayo ng kalayaan, huwag nyo lang akong kalimutan. Simple lang naman, di ba? Huwag nyo akong kalimutan. Pero nung panahon, ano yung success? Kabilang-kabila yung tagumpay natin. Pero di natin naalala ng Diyos. Sapagkat busy na tayo sa ating mga tagumpay na mayroon tayo. Wala na tayong time sa Diyos. Bayan man, minsan, yung tirang oras na lang mga sa Panginoon. Dapat natin. Okay? So, alalahanin. Ito natin pagkakaloob. O, very sa ano. Pag ginagawa mo ito, andyan yung instruction sa iyo ng Diyos. Naalala mo siya. Pero pag di mo na yung ginagawa, wala na sa iyo yung instruction sa iyo ng Diyos. Yan yung paano. Di ba? Wala sa iyo na eh. Bali wala sa iyo yung instruction. Kinalimutan mo talaga. Kaya dito, binabagay ko yung number 1, kung ginagawa mo yan, andyan yung tagubilin sa iyo ng Diyos. Di mo siya nakakalimutan. Okay? Pangalawa, through offering, we recognize God as the owner of all things. Diba? Lagi niyang tandaan, kapatid at kaibigan. Tatanungin ko kayo ngayon, ang bahay natin, pagkain natin ngayon, mga kapatid, saan kayo nagaling? Di ba sabi ko sa inyo kanina, nag-prepare na muna ang Panginoon ng lahat, yung bundok, yung tubig, yung ilaw, yung dilim, yung bituin, lahat po yan, mga hayop, halaman, lahat ay naririyan. Saka ginawa ang
tao. Ngayon, sa iba ang lahat ng yan. Kung sa'yo yan, kapatid, dapat hindi ka mamatay kasi sa'yo yan. Pero makita niyo mga namamatay, sa kanya yon. Iniwan niya sa siniyo sa kanya. O, di ba? O, sabi dito mga kapatid, true offering will recognize God as the owner of all things. Sa pamamagitan ng paghandog ay kinikilala natin ang Diyos ang siyang may-ari. Verse 12 hanggang 13 mga kapatid. Balik na tayo sa Deuteronomy 12:13. Sabi niya, 12:13, kung kayo'y namumuhay na ng sagana, nakatira na sa masaganang tahanan, at marami ng alagang hayop, at marami ng natipong pilak at ginto, huwag kayong magmamataas, huwag nga inyong kalilimutan si Yahweh, na nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin sa bansang Ehipto. Di po ba? Alam niyo, pag ang tao nagkakabit na ng mga kasaganaan, maging aware na lang kayo, baka mamaya nagiging arrogant na tayo. Baka nagmamataas na tayo. Di ba? So, ingat lang tayo kapatid. Kapag dumating yung araw na mayroon na kayong nakukuha sa buhay mo, tingin din tayo isa sa sarili natin. Baka mamaya iba na yung temperatura natin. Baka nagmamataas o nagbubuhat na tayo sa sarili natin mga upuan. Siguro mag-iingat tayo niyan. Kasi isa yan. Pag yung nangyayari na yan, isa din po yan ang pagkalimot sa Panginoon. Hindi na natin naalala yung sinasabi ng Panginoon na huwag natin siya kalimutan. Yun ay nagiging isang panganib po yun. Kasi oras na ikaw ay makakuha ng mga bagay na ganyan, mag-iiba po yung temperatura ng buhay mo. Magbabago po siya. Pero may mga tao hindi naman sila gano'n. Kapag ganun lagi yung kababaan, mabuti pa, naalala pa nila yung Panginoon. Pero may iba talaga din natin maiwas na magsalita ng gano'n. May tao talaga na ganyan. May tao gano'n na mabilis makalimot. Diba? Sabi mo rito mga kapatid, sa apat na bagay na mayroon ito, God owns the animals. Sabi niya, God owns the silver and gold. God owns you. Diba? God owns everything. Itong pinabanggit niya dito yung animals, livestock, gold, silver, houses, lahat po yan, everything. Yung lahat ng binanggit yan, hindi yan natin. Galing yan sa Panginoon kung papahintulot niyang ibigay sa iyo, hindi. Pero pag pinahintulot niya ng Panginoon, ang kanya lang sinabi, huwag niyo akong kalimutan. Tama po ba? Ipapahintulot talaga ng Panginoon sa kanya niyang multi. All the livestock. Pag-aari niya po ito mga kapatid, binanggit ko na sa inyo kanina. He is eternal God. He is unchangeable God. Omnipotent, omnipresent, and omniscient. Yung bagay na yun po yung God's natural attributes. Yung kanyang likas na katanungan. Yan po yan yung ating Panginoon. Kaya yung binabanggit, God owns the animals. Lahat po yan. Diba? Pag inalaw ng Panginoon, binigyan ka ng Panginoon ng napakarami. Ibig sabihin, isa lang ang pinapaabot sa iyo ngayon ng Panginoon. Huwag mo ako kalilimutan. Naalala po, mga kapatid? Kahit ikaw pa, nakapagtapos ka ng anuman yung nagtapusan mo. Ikaw pa yung pinakamataas. Huwag mong kalimutan ang Diyos. Kung hindi dahil sa Diyos, wala ka na. At lagi yung tatandaan natin lahat. Pag-aari tayo ng Diyos. Tama po? Siya ang may-ari sa atin. Lahat na mayroon tayo ngayon, Diyos yung atin. Okay? Okay. Pangatlo, mga kapatid. True friends will declare that God is the giver.
Yeah, He is the giver. He is a provider. Great provider. In all our needs. All our needs. He is a great provider. Tama po? He is a giver. Nung inalis po sila doon sa Egypto, ano yung wala sila? Sa nabasa natin. Naalala niyo yung binasa natin kanina? Yung line natin pagtatalakay, lahat ng ating binabanggit ay ano mismo sa ating binabasa. Bakit nasabi natin He is a great provider? Bakit po? Ano yung nabasa natin doon? Ha? Sa poisonous snakes, sila ay may protection. And then, ano pa po mga kapatid? He is a great provider. Noong panahon na sila ay nauhaw. Anong ginawa? Anong ginawa po? Nagpapungan po siya ng tubig doon sa malaking bato na paano magkaroon ng tubig yung bato? Kaya babalikan ninyo mga kapatid yung 5 natural attributes of God. Bato, nagkatubig. And the third, ano pa mga kapatid? Pag sinasabi natin, He's a good provider. Nung sila ay naroon nagutom, ano ang binigay sa kanila? Mana na kailanman di nila alam. Balikan niyo po yung pinasa natin. Ano po yun? Ito, letter A. God gives you for your protection. Sa panahon natin ngayon, nagbibigay po siya ng protection. Lalo na dito ngayon sa mga nangyayari ngayon sa atin. Okay? So, dito mga kapatid. And then sabi niya, God gives you when you are thirsty. God gives you when you are hungry. Amen po? Lahat ng nauuhaw, lahat ng nagugutom, God will provide. Tama po? Lahat po yan. Your protections. Ang Panginoon, sagot niya yung lahat ng yun. Huwag niyong kalilimutan ang Diyos. Alam niyo kung bakit marami ngayon nangyayari? Baka nakalilimot na yung tao. Tingnan niyo yung mga tao, yung kapwa-tao na naglulukuhan. Pilit na tinatago yung bawat mga panuluko. Pero tingnan niyo ang Panginoon, pilit nilalatan ng Panginoon yung mga ginagawang kalulukuhan ng mga tao. Medyo mo napapansin? Nabubuksan ba yung isip ninyo? Ang daming tinago ng tao. Pero nung kumilos yung Panginoon, naglantaran yung mga ginawa ng mga tao na nakinurap. Na nagkaroon ng problema. Minsan, nasakripisyo pa yung ibang mga tao mahirap. Tinaanan ng baha, mitawan yung mga sasakyan. Lahat ng mga tagtago, lahat ng mga bagay na yan. Alam niyo kung sino yung naglalantad? Hindi yung tao yun. Sino yung naglalantad? Ang Diyos. Ang dami po nagpipray sa bawat bansa. Di man may lantad ang mga nagtatago, pero pilit na nilalantad naman ngayon ng Panginoon. Di ba? Ang Diyos ay nariyan. Buhay po siya hanggang ngayon. Hindi siya natutulog. Nagbibigay po siya ng protection sa bawat isa sa atin. Doon sa mga nauuhaw ng katarungan, nag-uuhaw sa mga bagay-bagay, doon sa mga nagugutom, andyan ang Diyos. O, di po ba? So kaya, dito sabi ng Panginoon sa mga Krista, alalahanin niyo ako. Di ba? Sa panahon na katulad niyan, ako ang magbibigay sa inyo. Bawat tingin ninyo, magbibigay ako sa inyo. Kung kayo ay sa panahon in the wilderness, mayroong mga poisonous snakes, so, ang Diyos, nagpadala ng proteksyon doon sa mga Israelita. Sa panahon ng millions of Israelites, doon sa rock mismo na yun, pinabukal niya yung tubig na napakarami dahil nauuhaw yung mga tao. Sa panahon ng gutom na sila. And the Lord provides manna for their food. Diba? So manna na hindi nila alam kung ano yun at yun ibinigay sa kanila ng Panginoon. So lahat tayo, ang Diyos, maging sa panahon natin ngayon, pinoprovide niya tayo. Tama?
kung tayo'y naniniwala sa Kanya at huwag tayong makalilimot, mga kapatid, ang Diyos ay laging naririyan sa iyo. Okay? Panghuli at pang-apat, mga kapatid. True friends, we show our respect and gratitude to God. Yes. Di ba? True friends. Bakit ako nagdadala? Gusto kong bigyan ng respect. Gusto kong bigyan ng gratitude yung aking God, yung aking Panginoon. He is my provider. Di ba? He is my God, my protector. Di ba? Siya po na siya yung nagbibigay sa atin ng lahat. So why? I give this offering. Because gusto natin i-respect ang Panginoon. Kailangan natin magbigay ng gratitude sa Panginoon. Di ba hindi naman maganda na hindi tayo nagbibigay ng honor sa Panginoon? Binibigay natin yung best para sa Kanya. Best offering to the Lord. Dapat hindi pinay. Dapat hindi walang spot. Dapat blacklist. Lahat ng binibigay natin sa Panginoon ay clear. Malinis, maayos. Kung ikaw ay magbibigay ng manok, dapat malinis at kagandahan talaga siya. Kung ikaw ay magbibigay ng baboy, hindi dapat siya pilahan. Diba? Kung kayo ay magbibigay ng mga prutas, ay kinakailangan ay walang mga bulok. Hindi dapat bulok, dapat nakakain pa siya. Huwag ba ko yung magdadala ng pilit sa hinog? Alam mo ba yung pilit sa hinog? Kinarburo. O, di ba? Magdadala. Ito tinutukoy ko. Paano ba natin umulong ang Panginoon? Magka-gratitude tayo sa Panginoon. Yung best. Dinalangin natin ang karaan, of course. Yung sarili natin dapat best talaga ibigay natin. So, dahil binigay natin, so ano yung gagawin natin? Sa lahat ng ginagawa natin, dapat best po rin yung binibigay natin sa ating Panginoon. Hindi po yung tira-tira. Pag magbibigay sa Panginoon, huwag kang magnakaw. Ay, Thanksgiving pala ngayon doon sa Power of God. Baka nakawan muna ako dito ng papaya. O nung sa akin. Dahil inuupurin ko noon. Nakawin ko muna ito. Wala pa nakikita. Ay nako, pinakain mo pa kami ng pagkain sa nakaw. O baka mamaya, kung nakaw kami. Dapat yung best offering. Huwag naman galang ng gano'n. Yung galang naman sa inyo, kaya nga best offering eh. Ibinigay mo ng sarili sa Panginoon mo, dapat ibigay mo naman, ano ba yung best para sa'yo? Yung nagaling sa'yo. Huwag naman nagaling sa iba. Nag-offer na gano'n ka pa sa Panginoon, galing pa kay mama mo. Oh. Eh kung wala pang trabaho, okay lang yun. Pero kung may trabaho ka na, eh dapat mag-provide ka na rin ng sarili mo na gusto mo talaga mag-honor and to give gratitude to our God. Di ba? Dapat gumawa ka ng paraan para gumawa ng isang bagay na ipahayag mo na sa sarili mo na Diyos mo siya. O, di ba? Diyos natin siya. So yun isang magandang bagay dapat na ating ginagawa. Di ba? So sa lahat ng Biblia, lagi ito pinapaalala sa inyo. Sa ating pagkakalob sa Panginoon, be blessed. Di ba? Without spot, dapat malinis siya at maayos siya. O. Kung magbibigay ay dapat maayos na maayos, malinis na malinis, mapapakinabangan. Hindi yung mga hindi napapakinabangan. Kasi sabi ng Biblia doon sa Book of Malakay, sabi doon, subukan niyo kaya yung mga namumuno sa pamahalaan. Bigyan niyo sila ng langka na mayroong bulok na kasama. Palagay niyo tatanggapin kaya yun ng mga nasa gobyerno? Palagay niyo, tatanggapin niyo? Pupunta kayo doon sa isang kilalang personalidad, tapos magdadala kayo ng, hindi kayo mag-iisip ng gano'n eh. Bibili talaga kayo na matatanggap niya. Tama, brother, no? Kaya, hindi ka magdadala na kahiya-hiya. Kasi nire-respeto mo yung tao eh. Nire-recognize mo yung tao. Eh, paano pa yung Panginoon? Di ba? Sabi dito mga kapatid, through offerings we show our respect and gratitude to God. So, malinis pa. And letter A. Sabi niya, sa letter A, let us not think that because of our strength, we can do everything. Lahat tayo ngayon mga kapatid, ang gusto ko lang sa inyo paalala.
Huwag niyo sa loob na kung ano ang mayroon kayo ngayon ay galing sa sarili ninyong lakas. Kung ano man yung mayroon ka ngayon, hindi yan galing sa iyo. Yan ay nanggagaling mismo sa Panginoon. Basahin natin. Sabi niya sa aklat na ito, 17. Kaya huwag ninyong isa sa loob na ang kayamanan ninyo bunga ng sariling lakas at kakayahan. Wala po. Sinabi ko sa inyo kanina, kapag ang Diyos nagbigay sa iyo ng sakit, wala kang magagawa. Wala kang magagawa. Kaya hindi nagagaling sa atin. May pinagagalingan yung lakas natin. Yung kakayahan natin, lahat po yung may pinagagalingan. Our skill, your talents, may pinagagalingan. Okay? Sabi niya dito, 18, alalahanin niyo siya ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang managana kayo at ito bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Alam niyo kung bakit ka mayroong lakas? Hindi yan sa iyo eh. Mayroon siyang pangako doon sa kanyang ninuno. Kaya bakit tayo malakas dahil may pangako siya doon? At ang lakas na ito na binibigay ng Diyos galing sa kanya. Tama? Kaya po ba, brother, dyan natutulog ka, alam mo yung ginagawa mo? Liban na lang kung mayroon kang CCTV. At ito pa lang upang natutulog. O, di ba? Ikaw, brother Rudy, alam mo kung ikaw ay buhay na natutulog? Wala, di ba? O saan kanina po yung nagagaling ng lakas natin, hindi sa atin. Hindi po. O, brother Hermes, di ba? Hindi natin yung alam. Pwede sabihin ng Panginoon, huwag ka nang bumangon. Pasalamat tayo lahat. Dahil pagkagising natin ang umaga, nakita niyo pa yung anak niyo, nakita niyo pa yung asawa niyo, nakita niyo pa yung mahal niyo sa buhay. Alam niyo kung bakit? Hindi dahil sa hirap, dahil sa Diyos. Yan sinasabi ko sa inyo ngayon mga kapatid. Sinasabi dyan, let us not think that because after ours that we can do everything. Hindi mo. Ang totoo, may lakas tayo ngayon, hindi galing sa iyo, galing sa Diyos. Kaya wala tayong may pagmamalaki. Huwag kang magpataas, magpakababa tayo. Kung bakit ginagawa ng Panginoon ito mga ganito, para testingin tayong lahat. Diba? Kaya remember the Lord our God. Dapat po natin siyang alalahanin at huwag po natin siyang kanilitan. Amen? Okay. Sa ating pagtatapos mga kapatid, giving thanks to God is not only through saying the word thank you. Hindi lang sa ganun. Diba? Hindi lang, salamat. Hindi ganun. And then, sabi dyan, saying the word thank you. And the second is about singing or sing, praise, and singing. Hindi lang ganun, di ba? Oh, sing, praise, and singing, but also through giving or offering. Di ba? Yung tatlong yan, yan yung bumubuo para mabigyan natin ng pagpapasalamat or gratitude yung ating Panginoon. Amen? So, the best of the name, yung ating sarili. Yung dinadala dapat natin sa Panginoon, yung best offering din natin yun. Maayos, malinis, mahusay. Tama? Okay? So, balikan ko sa inyo. Omnipotent, power. Basta pag omnipotent, sabihin nyo, Almighty. Mas madagal na. Kundi, He has all the power. And then, omnipresent. At the same time. Omniscient? Okay, all-knowing? God. Okay, shall we bow our head and let us pray? Lord, maraming pong salamat sa iyong mga salita sa oras na ito. Lord, salamat sa panahon. Salamat, Lord, sa pagsamba ng lahat. Salamat sa protection niyo, Panginoon. Salamat po ng marami. Tanging Ikaw lang, Diyos, ang inaalaya namin ang aming buhay. Lord, tulungan niyo kami na huwag kami yung timpong taong pagkakalimutin. Na naway, Diyos, lahat ng mga tagubilin ninyo ay lagi po namin paalala. Pinupuri ka namin sa tanging pangalan ni Jesus
ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Okay.